Magandang araw sa mga ka-F2P ko dyan. So tayo po ay free-to-play na archer dito sa Nightcross. So ngayon is pag-uusapan natin yung current progress natin at ang topic natin ngayon ay accuracy. So paano mo patataasin itong accuracy? Ang number one tip dyan is alamin mo muna yung source kung saan ang gagaling yung mga accuracy. Kapag alam mo yon, may pa-priority mo siya. So ang current progress natin ngayon ay level 41 tayo. Ang accuracy natin ay 157. Pero alam ko may mga F2P na sobrang taas din ng accuracy dito. Pero i-check nyo ngayon pag compare natin kung ano yung accuracy nyo. At ang ating growth rate ay 60,351. So yung mga main source dyan, syempre yung una, yung mga equipment mo. Pero guys, mayroong mga ano dito, armor, hindi lang po yung weapon at secondary weapon yung may mga accuracy. May mga armor din talaga, halimbawa itong shoes. Tapos itong Champions Gators, ayan. May accuracy yan. Then, tinitira ba ako? O tinitira ako. So, pag ganyan, sa Masarta, tumakbo ka na lang. Yung iba kasi ayaw magganto kasi nga, tinitira sila ng ibang karakter. O, ba't? Eh ako naman, sayang kasi. Sayang ang insignia. Magagamit din kasi yan. Tapos, atake ka na uli. Ayan. So, nag-iipon kasi ako nito. Ayan. Distinction insignia. So, meron na ulit tayong 75k. Guys, nauubos yan kasi ibinibili mo yan sa Battlefront. May shop doon ng mga kailangan mong pang-craft. Halimbawa, itong this one. Mga fireball. Tapos yung fragment na crystal. So, yan. Libre lang dyan everyday. Tapos, kailangan nyo talaga magganito kahit at least 1 hour lang per day. Kasi sayang itong ranking. Kung hindi nyo alam sa ranking, tapos benefits, tapos distinction. Ako nasa grade 8 na. Kasi recently ko lang ito nalaman. Grade 8 kasi hindi pa refresh. May dagdag sa buhay na 800. So since mag-80k na ako, pag nag-update, magiging max HP ko dito is 1k. So kapag isipin mo naka 3M ka na distinction insignia, ito yung dagdag sa PvP. So yan, gawin nyo lang yan. Tapos kapag pag tinira ka, click mo lang yung map, tapos click mo lang yung move, dadaling ka na doon. At make sure na lagi nakaparty ka. Para kahit tinitira ka, tumatakas ka, dadagdagan ka. So mahalaga yan sa insignia distinction. So yun nga, going back, 157 na yung accuracy ko. Kasama na dyan yung buff. So yung unang main source natin dyan, itong mga equipment. Tapos may kakraft pa ako na kaya ko naman. Kasi naubos nga lang yung dias ko, pipiso na. Kasi ang priority ko na ngayon is magdagdag ng accuracy. Kasi natapos event. Guys, kapag may mga event, i-grab nyo yun. Kung free to play ka, mag-ipon ka ng diamond. Kasi yung event na yan, pag nawala, hindi na yun babalik. So, kung ano lang yung kaya nyo, yun lang kunin nyo. After nun, mag-focus na kayo sa accuracy. So, normal craft, ibinookmark ko. Tapos itong Brave Adventurers Clubs. Tinitira na naman ako. Galit na galit. Move. Oh, ang dami oh, 3. Patay na to. Siran. Yan, namatay na. Naglag ako eh. So, okay, mamaya na tayo pumasok dyan. Pag-usapan muna natin itong nasa na nga tayo? Sa mga armor. Para hindi tayo ma-delay. Okay. So, yan nga pala, additional tip. Kapag nabasagan ka dahil namatay ka, yung hindi nakakalam, para ma-restore mo yung kung ano may nabasag, i-click mo lang yung plus sign na to sa taas. Upper, right. Click mo siya. Tapos kung ano yung nabasag, hanapin mo ito sa akin. Tapos click mo siya. Tapos ito. Yan. Nasa ilalim, restore damage. Tapos yun, okay na yun. Meron pa to. Ito. Restore. Ayan. So, okay na. Na-restore na. Ngayon, going back, may mga armor na dagdag ng accuracy. So, pupunta, ito sa craft, inilagay ko na siya, naka-bookmark. Kasi kaya ko naman itong matapos. Ayan. Ang current na suot ko ngayon, itong silver ornament gloves. So, mayroon palang mga ganito na may accuracy, which is itong Brave Adventurer gloves. So, makikita niyo yun kung ano yung pangalan ng equipment nyo. Ayan. So, ikakraft natin yan. Madali lang to.
Ang kailangan ko lang naman dyan is rough leather, gold, at saka iron ore. Itong mga to, nakukuha lang to sa Battlefront everyday. Kaya nag-farm ako ng insignia. Okay? Ayan. Rough leather, iron ore, tapos yun, go. Diretso na, good to go. Next, ring. I-craft nyo to guys, itong platina ring. Kasi sayang yung bonus accuracy against normal type. 3, dagdag yan 3. So, 3 na agad siya. Then, yan, mga okay. Next. Ito may PV accuracy 2. Itong holy bound. Ako mababa lang to. Plus 1 lang to eh. Pero itong amulet, wala pa siya. Next, itong plus 6 night crows. Ito nakuha ko lang to dun sa event. Itong talisman. Which is itong night crow talisman. Ang dami kong nakuha. Tapos in-ups ko. May separate video ako nyan. Na sa pag-ups nyan. At saka nung kinuha ko to. Finarm ko kasi yan. Yan. So, yung mga na-unlock ko dyan, ito. Tapos itong weapon style. Hindi sulit yung weapon style sa akin kasi wala akong nakuhang maayos. Itong sa mount, yun ang sulit sa akin. Ito, hindi ko na to makakayanin kasi 1 day left na lang to. So, ngayon, ang focus ko na ngayon magdagdag na ng accuracy. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kapag may mga event, na kaya mo, unahin mo kasi mawawala na yan. Okay, so next. So, dyan natapos. Ngayon, papasilip ko sa inyo yung aking collection. Ayan. So, yung aking collection, ang accuracy ko na dito nakuha is 4 na. 4. Tapos, yung range accuracy ko, kasi nga ako ay hunter, 2. Tapos, PV accuracy pang enemy monster, 3. So, yung nakuha ko dyan is 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, malaking bagay yung 9 na accuracy. Tapos, i-filter natin yung aking mga PVE accuracy. Ito yung target ko ngayon. Sana wala pang event para makapag-focus ako sa accuracy. Sayang kasi isipin mo, ang taas na ng growth rate mo, ang ganda ng progress mo. Tapos mataas din ang damage mo. Kaya lang, hindi ka tumatama. Yun ang na-experience ko dito, hindi naman ako tumatama. Ayan. So, itong PV accuracy, matatapos ko na. 9/10, isa na lang. Tapos, yan pa. Yan, 4. Ito ay 29. So, isipin nyo na lang, nagpa-farm ka para pambili nito. Pag huwag ka manghinaya sa diamond, kasi in the first place, wala ka naman diamond. Tapos nag-farm ka, nakalimot ka ng loot. Nung binenta mo, nang hihinayang ka sa diamond. Isipin mo lang, nagpa-farm ka para makuha to, tumaas ang accuracy. Ang dami natin pagkukunan, no? Tapos, binookmark ko yung mga nakuha ko. Yung mahirap dito yung sa monster, na-bookmark ko ba yon? Yung 20 na rabbit meat, inipon ko talaga yon sa bandang ilalim. 20 na rabbit meat. Ano pa bang kasama nun? Ito. Old bug 20, tapos rabbit meat 20. Sa amin kasi, ang rabbit meat 25 na. Tapos yung iba dyan na farm ko, siguro na farm ko lang dyan 8. Tapos yung iba binili ko na. Ayan. Sa gear naman, yan, gumpisa na akong hindi ko dinidismantle. Pag nakalimot ako ng gear, kahit hindi para sa akin, pupunta agad ako dito sa collection. Tapos, hahanapin ko at nag-iipon na ako ng pang-ups. Ito, mamaya plus 5 ko. Ayan. Tapos madami yan. Kasi naka-filter naman, madali mo na siyang mapa-follow up. Ano itong isang to? Accuracy 1. Collaboration, commemoration, token bound. So, kailangan makuha ko yan. Sayang kasi accuracy talaga yan. Antique, nakadalawa na ako dito sa antique, which is Captain's Treasure Map at saka itong kada progress ng account mo, nagko-quest ka, may mga unlock ka talaga. Ayan. Tapos ito na yung pinaka-bookmark natin. Range accuracy, PVE, 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 range accuracy, yan. Tapos yung next natin, itong sa infuse. Ayan. So, na-unlock ko na to. May accuracy na ako na 2. So, kahit anong lumabas, sayang kasi, kinuha ko na siya. Dito, pwede ko pa itong ulitin kasi kung mapapansin nyo dito, may PV accuracy pa ito na 2. Kailangan ko ma-unlock to sa part na to. So, nagdadalawang isip kasi ako kasi yung HP potion regen or accuracy na yun kukunin ko. Nag-regen muna ako kasi na nga, although naman may damage ang archer, pero sobrang lambot.
Siyempre kapag tinamaan ka, aasa ka sa pots na mabilis yung heal. So, kailangan ko madagdagan pa ng at least ilang percent para 'pag nag-heal yung, potion, may dagdag talaga. So, 'pag ganyan, ginamit ko na 'yan kasi nagbo-boss fight. Tapos dito sa glider, ayan. Ito, nakuha ko 'tong glider na 'to dahil sa mga pre-registration, pero hindi ako nakapagsimula ng isang araw. Nag-pre-register lang ako, so nagsimula pa ata ako a day or 2 or 3 days na nakalipas bago ako nag-start. So, delay na ako ng 2 hanggang 3 araw. Pero I believe yung mga nauna, kaya nila ata magpa-level 30 sa loob ng isang araw. Hindi ko na na-track yung progress nung mga una-unang yon. So, ito, ginagamit ko lang itong blade na to kapag nagpapa-XP ako kasi ang taas ng gain. Saka pag lumilipad ng malayo, mga boss fight. Pero pag dito, I mean itong boss fight ito, kasi sayang yung accuracy +1 sa pinaka-basic na glide. Tapos ito naman sa weapon style, ayan, kunin nyo din yan, ito, WS. Upon leveling sa mga main quest, hindi ko lang kung 40 o 35, may ibibigay sa inyo, tapos pipili ka na lang. Kaya yung range nito, accuracy, lahat magkakaroon yan. Yun na nga lang, sa mga nagagatcha mo, naro-roll mo, dito, iba-iba yung, syempre yung progress natin dito, kasi kung ano yung lalabas, iba-iba. Yung sa uncommon ko, almost 36 na ata to. Yun. Tapos sa common, unlock ko na lahat. So, meron ba ditong, so, ito, melee accuracy, swerte nyo kapag kayo ay ano, strength, mga swordsman type, meron na agad kayo dito. More on melee to. May range ba? Wala, more on melee. Sa monster, isa pa lang na-unlock ko. Okay, sa uncommon, range damage. Sa pinakahuli pa, level 40. Okay. Sa mount naman, dito ako sinuwerte sa mount. Gawa na ka-epic. Yan, nag-gatsa ko to. So, although wala naman tong accuracy, pero may dual damage. Madalas na mag-proc yung double damage na tinatawag. Pag maghahabol ako ng accuracy, kiklik ko to. PvE damage bonus, hindi yan. San yung, yan, PvE accuracy, pwede ko siyang gamitin. Meron pa bang monster na may PvE? Ito. So, kapag nagbo-boss tapos hindi ka talaga tumatama, okay na to sa akin, PvE accuracy. Switch ako dyan. Dito kasi sa mga rare, wala naman. Gusto ko itong masubukan ano kayong area damage +8 na to. So, soon. Sa in-slot effect, na-unlock ko na lahat. Yun, may PvE accuracy na 1 dito. Sa ilalim. Sa uncommon, sa ilalim may PvE din. So, isa na lang ma-unlock ko siya. Sa rare, ang dami ko kasing rare, naka-4. Ayan. Nakuha ko ngayon dito sa mount. Next. Alam ko dito sa weapon style o weapon proficiency parang wala pa. Kasi ang akin lang ay range. Yung pala, kauna-unahan pala. Kung range accuracy. Tapos, sa quest, kayo ba ay sa quest nyo, yung dailies? Alam nyo ba to? Contribution natin sa main. Halimbawa sa Bastium. Ang iba kasi ang taasan ng ganito. Contribution point 1152. So kung i-click mo to, yung 1152 ko nandito na may PV accuracy na 3. Quest ka lang ng quest o kaya yung mga request gawin mo. Ayan. So medyo matagal pa. Yun pala may isa pa. So konti na lang. 1201. Madadagdagan pa ako ng isang PV accuracy. So ngayon ay 1152. Kaya yan. Sa Celano, 1008. Tapos may PVE damage to, more on PVE damage. Meron ba accuracy? So, wala. Dito sa Avilius, malabo pa, level 51 yan. Next, tingnan natin dito sa guild. So, mahal ka talaga na nasa guild ka. Guild.
Level 5 na pala yung guild namin. Orders. Tapos tingnan itong journal. Restore ko muna. Yan. Okay. Wala. Sa una. Wala din. Dito sa pangalawa. Wala ko pang restore. PVE yon. Kapag na-max pa pala sa ilalim. Dito. PVP naman. So, yung pinakahuli pala more in PVP. Tapos, sa mga traits, ayan, meron dito na maganda, may accuracy. So, mahal ka tulong-tulong talaga sa guild, yung buff. Grabe, level 5, accuracy 5 yung buff. Ito, more on skill book. Tapos, I believe sa mga skill, meron ding accuracy. Kasi yung sa aking passive dito, itong passive to sa bandang ilalim, precision ata. O nga, precision o accuracy 2. So, pag na-unlock ko pa pala yung isang yon, yan na, magiging 4. So, ang laking bagay ng plus 2. Ngayon, saan ko kukunin ito? Yung skill book na to. I-click nyo yan, i-click nyo yung skill na to. Then, itong part na to, kung saan nakukuha. Sa main quest, yun. So, anong level nito? So, kailangan ko siyang makuha. Sa main quest pala siya nakukuha. So, hindi ko na, unclickable na siya. So, habang nagpo-progress yung character mo, makukuha mo siya. Ayun. So, malapit na yan. Dadagdagan pa uli ng 2 accuracy. Tapos, balik tayo. Ayan. Tapos, ang dual damage ko ngayon, kaya madalas yung chance ng double damage, ang dual ay 15, 16, 17. So, may 17 na ako. I-compare nyo din ito sa inyo, baka mas mataas pa. Kaya magtataka ka bakit nagdo-double damage. Tapos, yung crit ko, crit lang ay 5, range crit, PvE crit, pagdating sa monster. Ang total ko ay 25. Kaya ang akin ngayon, kahit hindi agad nakakapag-scale, nagdo-double damage, nagki-crit, minsan nagmamax. So, pag nagsabay-sabay yung tatlo, kapag yung mga monster na lower than your level, nawa-one hit siya. So, ayun pa lang muna yung progress natin for today's video. Hopefully, ito pag nakabuff tayo. No, mali, hindi yan. Ayan. So, 157 with buff. So, hopefully, next week or within a few days lang, magawa natin tong 160 plus. So, kaya naman siguro. Huhugutin ko na lang dun sa collection. Again, ito yung collection natin. Ayan. Tapos, filter, PV accuracy, PV accuracy, and range accuracy since ako ay long range. Ayan. So, yan. Nagsisimula na ako mag-ipon. So, dito, isa na lang yung kulang ko. Mura lang yan, 930. Pero hindi ko siya bibilin. Muna, iipunin ko. Tapos, ito. Magkano to? 4, isa. Tapos, 28. So, kaya yan. Itong PVE na to. Ilan yun? So, 3 na lang. 12. Ayan. Tapos, ito, yung pinaka-main natin, ACC. Ilan to? 20 times 20. So, mga 400. Tapos, ito. Mura din pala. Kasi nakaipon ako nung kamakailan ng 6,000 na diamond within 5 days ata. 5 days, 6,000 dias. Kasi nakalimot ako ng papyrus. Saka maraming more yun. So, may technique ako doon. Saka gusto malaman. May video din doon. Ayan. So, parang daming madadagdag sa atin Pero in general, ang makikita nyo lang talaga na accuracy dito. Yung halimbawa ito ay 157. Ang computation lang niyan itong accuracy saka yung range accuracy. So kung ikaw ay strength, melee, kung ikaw ay magic, int, magic accuracy, yan. Itong PvE, nahati siya sa yung PvE and PvP nahati siya. PvE sa monster gumagana, PvP sa player. So kung ikaw ay sa monster atake, mag-a-add ito. Itong range, accuracy, PvE accuracy, at itong bonus against normal type. Yun lang. Pero pag boss na kalaban mo, hindi gagana tong normal type, gagana lang tong boss na isa.
So, ang boss dyan ay, halimbawa, boss ang kalaban mo, accuracy, range accuracy, PV accuracy, at saka boss. So, kapag naman sa player ang kalaban mo, hindi gagana tong PV kasi pang monster lang to. Ang gagana lang sa player ay accuracy, range accuracy, at saka pang PvP. So, kung ang skill mo naman ay may dagdag, halimbawa, nag-skill ka, bukod sa accuracy na tong ACC, range ACC, PvE, sa itong bonus against normal, tapos may skill accuracy ka pa. Yun yung talagang maganda kasi hindi malabong mag-miss yung yung inyong skill. Sana may makakuha tayo na item, weapon, o armor na mataas ang may bigay na skill accuracy para hindi nasasayang. So sa akin naman, kapag tumatama, kahit cooldown itong skill nga, ay nagpo-proc naman yung crit, saka itong dual damage. So maganda to pag assassin, yung mabilis yung tira, malapitan, kasi parang dalawa yung tumatama, tapos nag-crit pa na ganyan, ang gandang tingnan. So ano tong isang ito? Collect. PvE damage reduction, hindi ko pa kailangan yan. Ito guys, ano pala? Okay na, ma-unlock na natin PV accuracy 1, register. Yun, nice one. Nadagdagan na uli ng isa pang monster. So, ayun lang guys. Yun lang muna for today. Buyers, I'm out.